hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Yan ang tinuturo ng Stoicism, isang pilosopiya na libu-libong taon na, pero sobrang relevant pa rin ngayon. Sabi ni Epictetus, "It's not what happens to you, but how you respond to it." Ibig sabihin, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. At doon nakasalalay ang tunay na respeto. Kung iisipin mo sa bawat sitwasyon, trabaho, pamilya o relasyon, ang taong kalmado sa gitna ng gulo ang kadalasang sinusundan. Hindi dahil sa lakas ng boses niya, kundi dahil sa presence at control ng emosyon. Ganito si Marcus Aurelius, ang Stoic Emperor ng Rome. Isipin mo, pinamunuan niya ang pinakamalakas na imperyo ng kanyang panahon, pero hindi mo siya maririnig na nagmumura o nagagalit sa harap ng mga tao. Tahimik lang siya, pero kapag nagsalita, lahat nakikinig. Bakit? Kasi alam ng mga tao na galing sa malinaw na isip at matatag na prinsipyo ang bawat salita niya. At sa modernong buhay, pareho lang yan. Kapag may kaaway ka sa opisina o may kasalungat kang opinyon sa bahay, hindi kailangang patigasan ng ulo o lakasan ng boses. Ang kailangan mo ay disiplina sa reaksyon. Kapag kalmado ka pero matatag, hindi mo kailangang ipilit ang respeto, kusang ibinibigay sa iyo ng tao. Dahil sa mundong puro ingay, ang taong tahimik pero matino ang pananalita, siya ang pinaka-nirerespeto. Kaya sa video na ito, matututunan mo ang 5 pahayag na magbibigay sa iyo ng ganitong uri ng presensya, yung uri ng respeto na hindi mo kailangang hingin dahil nararamdaman ng iba sa bawat salitang bitawan mo. Phrase number 1, naiintindihan ko ang punto mo pero hindi ako sang-ayon. Ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng malakas pero marangal na pananalita. Simple lang, pero kapag ginamit mo sa tamang sandali, nag-iiwan ito ng tatak ng respeto. Sabihin natin nasa meeting ka. May kasamahan kang nagsasabi ng ideya na alam mong hindi uubra, pero lahat nakatingin sa'yo, hinihintay kung paano ka tutugon. Sa halip na sabihing hindi, mali yan, o walang sense yang sinasabi mo, huminga ka lang ng malalim at sabihin ng kalmado, naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi ako sang-ayon. Boom, tahimik ang lahat. Hindi mo sila sinigawan, hindi mo sila pinahiya, pero alam ng lahat na hindi ka basta-basta natitinag. Ang pahayag na ito ay isang masterclass sa emotional control. Ipinapakita mong marunong kang makinig, at sa lipunan ngayon kung saan lahat gustong marinig pero ayaw makinig, yan ay napakalakas na anyo ng disiplina. Ipinapakita mong marunong kang magbigay galang sa opinyon ng iba, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong sumang-ayon. Ito ang mismong tinutukoy ng mga Stoic kapag sinasabi nilang detach emotion from judgment. Hindi dahil hindi mo nagustuhan ang sinabi ng iba, ay kailangan mo nang mag-react ng may galit o sarcasm. Sa halip, hinahayaan mong isip ang manguna kaysa emosyon. Kapag sinabi mo, naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi ako sang-ayon, parang sinasabi mo, rumehistro sa akin ang sinabi mo, pero hindi nito nabago ang paninindigan ko. At dito nagsisimula ang respeto, dahil mararamdaman ng tao na hindi ka reactive, kundi reflective. Si Marcus Aurelius mismo ay sanay sa ganitong paraan ng pakikipag-usap. Bilang emperor, araw-araw siyang may kinakausap na mga general, advisor, at politiko na may kanya-kanyang opinyon. Pero hindi siya basta tumatanggi. Pinapakinggan muna niya sa kakalmadong sinasabi kung saan siya tumatayo. At dahil doon, kahit ang mga hindi sumasang-ayon sa kanya ay may mataas na respeto sa kanya. Sa totoong buhay, subukan mong gamitin ang pahayag na ito sa simpleng argumento. Halimbawa, sa bahay, may kausap kang asawa, kapatid, o anak na may ibang pananaw. Imbes na agad sumagot ng hindi mo ako naiintindihan, sabihin mo lang, naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi ako sang-ayon. Sa sandaling iyon, mababawasan ang tensyon. Hindi ka nila tatratuhin bilang kalaban, kundi bilang taong marunong magpigil at mag-isip bago magsalita. Tandaan mo, hindi kailangan sumigaw para marinig, at hindi mo kailangang ipilit na tama ka para maramdaman ng tao na may bigat ang salita mo. Kapag marunong kang magbigay ng espasyo sa opinyon ng iba pero nananatiling matatag sa sarili mong paniniwala, yan ang anyo ng respeto na hindi mo hinihingi, kundi ko sa nilang ibinibigay. Sa Stoicism, ang tunay na karunungan ay nasa kakayahang tumugon ng may kontrol, hindi sa bilis ng reaksyon. At ang linyang ito, naiintindihan ko ang punto mo pero hindi ako sang-ayon, ay parang sandata ng isang mandirigmang marunong gumamit ng katahimikan bilang lakas
Phrase number 2. Hindi ko yan nakikitang tama. May mga sandali sa buhay na may maririnig kang salita o biro na alam mong lumalampas na sa linya. Pwedeng sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa mga barkadahan. May mga taong tatawa sa kapinsalaan ng iba o gagawa ng komento na bastos at nakakainsulto. At kadalasan, ang unang reaksyon natin ay tumawa na lang para hindi nakakahiya o manahimik para walang gulo. Pero sa Stoicism, ang pananahimik sa mali ay minsan ding anyo ng pagsang-ayon. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng pahayag na ito. Hindi ko yan nakikitang tama. Simple, diretso, pero malakas ang tama. Hindi ito bastos, hindi ito mapanghamon. Ito ay isang kalmadong pahayag ng moral authority, isang tahimik na paalala na mayroon kang sariling pamantayan ng tama at mali. Isipin mong may kasamahan ka sa trabaho na gumawa ng biro tungkol sa ibang tao. Halata mong may bahid ng pangmamaliit. Tatawa ang lahat, pero ikaw, pipiliin mong hindi. Titingnan mo lang siya sa mata at sasabihin ng may respeto, hindi ko yan nakikitang tama. Tahimik ang paligid. Biglang may tension. Pero yung uri ng tension na nagbubukas ng paggalang. Kasi alam nilang hindi ka basta sumasabay sa agos. Ito ang essence ng Stoicism. Ang paninindigan na ang dignidad ay hindi kailangang isigaw. Sabi nga ni Seneca, he who respects himself will be respected by others. Kapag ipinakita mong may respeto ka sa sarili mo, kusa kang rerespetuhin ng iba. At sa sandaling magsalita ka ng may paninindigan, mararamdaman ng mga tao na hindi mo kailangan ng kumpirmasyon mula sa kanila. Ang lakas ng pahayag na hindi ko yan nakikitang tama ay nasa timing at tono. Hindi ito dapat sabihin ng galit o may halong yabang. Sabihin mo ito ng kalmado, mababa ang boses at may kontak sa mata. Yung tipo ng boses na hindi humihingi ng pag-apruba, nagsasabi lang ng totoo. Sa Stoic way, hindi mo kontrolado ang asal ng iba, pero kontrolado mo kung anong uri ng tao ka sa harap nila. At kapag ginamit mo ang pahayag na ito, ipinapakita mong hindi mo kailanman isusuko ang iyong mga prinsipyo para lang makibagay. Hindi mo kailangang sermonahan ang tao. Dahil minsan, isang simpleng linya lang ang sapat para baguhin ang tono ng buong usapan. Sa pamilya ganun din. Kung may anak, kapatid o magulang na nagsasalita ng may galit o insulto, hindi mo kailangang sumigaw pabalik. Sabihin mo lang, hindi ko yan nakikitang tama. Tahimik, pero malalim. Ipinapakita mo na may hangganan ng respeto at hindi ito dapat abusuhin. Ang taong marunong magsabi ng hindi ko yan nakikitang tama ay hindi mayabang. Siya ay disiplinado. Dahil sa panahong uso ang pag-please sa lahat, bihira na ang taong may lakas ng loob na pumili ng tama kahit mag-isa. At sa Stoic lens, yan ang tunay na lakas. Ang kakayahang manindigan ng may dignidad at katahimikan. Phrase number 3. Pag-usapan natin ito kapag kaya na nating mag-usap ng may respeto. Ito ang linya ng mga taong marunong magpanatili ng kapayapaan kahit nasa gitna ng gulo. Sa mundo ngayon kung saan lahat gustong may huling salita, kakaiba ang taong marunong magsabi. Pag-usapan natin ito kapag kaya na nating mag-usap ng may respeto. Isipin mo ito, may kausap kang galit, sumisigaw, o paulit-ulit kang iniinsulto. Ramdam mong kumukulo na rin ang dugo mo, pero sa halip na sabayan siya, huminga ka ng malalim at sabihin ng kalmado ang mga salitang iyon. Hindi mo siya tinatakasan, pero ikaw ang nagtatakda ng tono ng usapan. Ito ang tunay na anyo ng Stoic discipline, self-control in the middle of chaos. Sabi nga ni Epictetus, you can't control the actions of others, but you can control your response. At sa sandaling sabihin mo ang pahayag na ito, ipinapakita mong hindi mo hinahayaan na galit o emosyon ang magdikta ng kilos mo. Tingnan natin kung paano ito gumagana sa totoong buhay. Sa isang relasyon, halimbawa, mag-partner na nag-aaway. Kapag mainit na ang ulo ng isa, kadalasan ang instinct natin ay makipagsagutan, ipaliwanag ang sarili, o ipilit ang ating punto. Pero minsan, mas epektibo ang katahimikan na may karunungan kaysa sa argumento na puno ng emosyon. Kaya kapag sinabi mong, pag-usapan natin to kapag kaya na nating mag-usap ng may respeto, hindi mo sinasara ang komunikasyon. Sinasabi mo lang na, handa akong makipag-usap, pero hindi sa ganitong paraan. At dito pumapasok ang Stoic Mastery, ang kakayahang piliin kung kailan ka magsasalita at kailan ka mananahimik. Ang taong marunong huminto ay hindi mahina. Siya ang may tunay na kontrol. Ang hindi alam ng marami
Ang kalmadong tao ay hindi nangangahulugang manhid. Siya lang ang marunong maghintay ng tamang oras para magpahayag. Kapag ginamit mo ang linyang ito sa mga taong bastos, pasigaw, o mapanakit, bigla silang matatahimik. Hindi dahil natakot sila, kundi dahil naramdaman nilang may respeto ka sa sarili mo. Ipinapakita mong hindi mo tinatanggap ang usapan na puno ng galit. At sa parehong oras, handa kang makipag-usap kapag pareho na kayong handang maging mahinahon. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, "The best way to avenge yourself is not to become like your enemy." Kaya sa halip na bumaba sa antas ng galit ng iba, umaangat ka sa antas ng dignidad. At sa karanasan ng maraming Stoic, ito ang sandali kung kailan nagbabago ang dynamics ng usapan. Minsan, sa unang beses mong gamitin ang pahayag na ito, biglang tatahimik ang paligid. Ang dating maingay, marahas, o mapanlait, biglang magiging maingat. Dahil naramdaman nila na hindi mo kailanman papayagan na bastusin ang respeto mo sa sarili. Kaya tandaan, ang taong marunong magsabing pag-usapan natin ito kapag kaya na nating mag-usap ng may respeto ay hindi umaatras. Siya ang tunay na may kontrol sa laban. Phrase number 4. Mas pipiliin kong tapusin na muna ang usapang to. Sa panahon ngayon, lahat gustong may huling salita. Pero ang taong may tunay na karunungan, siya ang marunong tumigil kapag alam niyang wala nang saysay ang usapan. At dito pumapasok ang pahayag na, mas pipiliin kong tapusin na muna ang usapang to. Marami ang nagkakamali sa pag-aakalang ang paglayo o pagtigil ay tanda ng kahinaan. Ngunit sa Stoic philosophy, ito ay kabaligtaran. Ito ay tanda ng lakas ng loob at karunungan. Ang Stoic ay hindi takot makipagdiskurso, pero marunong siyang kilalanin kung kailan ang usapan ay nagiging walang patutunguhan. Isipin mo ito, may kaibigan, kapamilya, o katrabaho kang ayaw makinig. Bawat paliwanag mo ay ginagantihan ng sarcasm o pangungutya. Nararamdaman mong hindi na ito tungkol sa pag-unawa, kundi sa pride, kung sino ang mananalo. Doon mo na kailangang bumitaw. At ang pinakamataas na anyo ng respeto sa sarili ay ang hindi pag-aaksaya ng enerhiya sa walang kabuluhang argumento. Sabihin mo ng kalmado, may tingin sa mata. Mas pipiliin kong tapusin na muna ang usapang to. Walang galit, walang sarcasm, walang insulto, pero ramdam ang bigat ng paninindigan. Ang epekto nito ay parang pinto na marahang sinasara. Hindi mo ito ibinabagsak, pero malinaw mong ipinapakita na hanggang dito na lang. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Kapag ginamit mo ang pahayag na ito, pinipili mong hindi maging kagaya ng taong puno ng galit o ego. At sa mata ng iba, yan ang tunay na lakas, ang kakayahang manatiling kalmado habang umaalis sa gulo. Ang Stoic ay naniniwala na hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat laban. Dahil minsan, ang panalo ay nasa pagpili kung anong laban ang karapat-dapat sa iyo. Kapag patuloy kang nakikipagdiskusyon sa taong ayaw makinig, hindi mo siya napapabago. Ikaw ang nauubos. Kaya sa tuwing gagamitin mo ang linyang ito, pinoprotektahan mo hindi lang ang iyong kapayapaan, kundi pati ang iyong dangal. Sa pamilya, maaaring ganito ang sitwasyon. May mainit na argumento sa hapag at ramdam mong lalala pa kung magsasalita ka ulit. Sa halip na dagdagan ng apoy, sabihin mo lang, mas pipiliin kong tapusin na muna ang usapang to at umalis ng may respeto. Sa trabaho naman, kapag ang boss o katrabaho ay hindi na nakikinig, gamitin mo rin ito, hindi bilang pagsuway, kundi bilang pagpreserba ng professionalism. Ang pahayag na ito ay parang invisible armor. Pinoprotektahan ka laban sa pagkapagod ng isip at pagkalason ng emosyon. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili sa taong sarado ang isip dahil alam mong ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa panalo. Kaya sa susunod na maramdaman mong ang usapan ay hindi na malusog, huwag mong hintayin ang sigawan o luha. Sabihin mo lang ng tahimik pero buo, mas pipiliin kong tapusin na muna ang usapang to. At sa katahimikan mo, makikita nila kung sino talaga ang may kontrol. Phrase number 5. Iyan ang opinyon mo at nirerespeto ko yan, pero hindi ako sang-ayon. Ito ang pahayag ng isang taong may balanse ng kababaang loob at matatag na prinsipyo. Hindi bastos, hindi rin pasuko. Isang linya na nagsasabing, may respeto ako sa iyo, pero may sarili akong isip. At sa panahon ngayon kung saan napakaraming gustong ipilit ang kanilang pananaw, ang taong marunong magsabi nito ay nagiging tunay na simbolo ng integridad.
Isipin mo ang ganitong sitwasyon. May kaibigan o kamag-anak kang matigas sa opinyon tungkol sa politika, relihiyon o personal na paniniwala. Lahat ng sinasabi mo ay tinatapatan ng mali ka. Hindi totoo yan o kailangan mong makinig sa akin. Sa halip na pumatol, ngumiti ka lang at sabihin ng kalmado, iyan ang opinyon mo at nirerespeto ko yan, pero hindi ako sang-ayon. Sa sandaling iyon, nagbago na ang enerhiya. Hindi mo siya hinamak, hindi mo siya pinahiya. Pero malinaw mong ipinakita na may sarili kang paninindigan. At yan ang punto ng Stoicism, ang kakayahang manatiling totoo sa sarili kahit sa gitna ng pressure ng mundo. Sabi ni Seneca, being a slave to the opinions of others is the worst prison. Kapag hinayaan mong diktahan ka ng mga pananaw ng iba, para ka nang nakakulong sa isip nila. Ngunit kapag sinabi mong, nirerespeto ko yan, pero hindi ako sang-ayon, binubuksan mo ang pinto ng kalayaan. Ang kalayaan ng isip, prinsipyo, at dignidad. Ang kagandahan ng pahayag na ito ay nasa kombinasyon ng respeto at tapang. May kababaang loob dahil kinikilala mong may karapatan din silang mag-isip, pero may tapang dahil hindi mo isinusuko ang paniniwala mo. At sa bawat relasyon, trabaho, pamilya o pagkakaibigan, ito ang sikreto ng mga taong marunong tumagal. Nakikinig sila, pero hindi nila hinahayaan na mawala ang sarili nilang boses. Sa Stoic practice, ito ay bahagi ng rational detachment. Nakikinig ka hindi para makipagpaligsahan, kundi para maunawaan. Ngunit kapag dumating na sa puntong nilalapastangan ang prinsipyo mo, kailangan mong manindigan, hindi sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng katahimikan na may paninindigan. Ang tono mo rito ay dapat banayad pero buo. Hindi mo kailangang tumaas ang boses dahil ang lakas ng iyong pananalita ay nasa kumpiyansa, hindi sa volume. At sa bawat beses na sabihin mo ito, mararamdaman ng kausap mo na hindi ka madaling manipulahin at hindi ka rin madaling maapektuhan. Sa huli, ang pahayag na ito ay paalala. Maaari mong igalang ang opinyon ng iba nang hindi mo kailangang baguhin ang sayo. Dahil ang respeto ay hindi palaging tungkol sa pagsang-ayon, madalas ito ay tungkol sa pagpili na maging marangal kahit hindi kayo pareho ng paniniwala. At kapag ginamit mo ang linyang, iyan ang opinyon mo, at nirerespeto ko yan, pero hindi ako sang-ayon, makikita ng tao na hindi mo kailangang makipagtalo para maramdaman nila na dapat kanilang pakinggan. Dahil sa panahon ng ingay at argumento, ang taong marunong magsalita ng may respeto at paninindigan, siya ang tunay na may awtoridad. Ngayon alam mo na ang 5 pahayag na tahimik pero makapangyarihan. Mga salitang hindi kailangang isigaw para maramdaman ng iba ang iyong presensya at respeto. Balikan natin. 1. Naiintindihan ko ang punto mo pero hindi ako sang-ayon. Ipinapakita mong marunong kang makinig pero may sariling isip. 2. Hindi ko yan nakikitang tama. Ipinapakita mong may hangganan ang respeto at hindi mo pinapayagan ang mali. 3. Pag-usapan natin to kapag kaya na nating mag-usap ng may respeto. Ipinapakita mong ikaw ang may kontrol, hindi emosyon mo. 4. Mas pipiliin kong tapusin na muna ang usapang to. Ipinapakita mong marunong kang magbigay halaga sa kapayapaan kaysa pride. 5. Iyan ang opinyon mo at nirerespeto ko yan, pero hindi ako sang-ayon. Ipinapakita mong may balanse ka ng respeto at paninindigan. Lahat ng ito ay nakaugat sa isang Stoic principle. Ang respeto ay hindi hinihingi, kundi ipinapakita. Hindi ito nasusukat sa lakas ng boses o dami ng salita, kundi sa linaw ng isip at disiplina ng puso. Sabi ni Marcus Aurelius, if it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. At kung idadagdag natin ito sa araw-araw na buhay, ang bawat salita mo ay magiging sandata, hindi para manakit, kundi para magturo ng respeto at kontrol. Kaya sa susunod na makaharap ka ng tao na sinusubok ang pasensya mo, alalahanin, hindi mo kailangang sumigaw para mapakinggan. Ang taong kalmado pero matatag, siya ang laging naaalala. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang tahimik na may prinsipyo ang tunay na malakas.